Bukod sa tamang nutrisyon, ang kalinisan ay mahalaga at dapat bigyang pansin para sa laking 1,000 na bata mula sa tubig na kanyang iniinom at ginagamit para sa kanyang personal hygiene at sanitation ng kanyang paligid. At gayon din ng kanyang buong pamilya. Basic right ng isang bata ang access sa malinis na tubig at sa ligtas na kapaligiran. Pero challenge pa rin ito sa marami dahil hindi pa lubusang accessible ang malinis na tubig sa ilang mga lugar. Paano ba natin sila matutulungan? Tama ka, Trish. Pero bukod sa access, may practices din ng ilan na nagiging dahilan kaya nagkakasakit dahil sa maruming tubig. Pag-uusapan natin yan kasama ang ating guest expert na si Ms. Elmira Bacatan, ang Water Sanitation and Hygiene Specialist ng UNICEF Philippines. Welcome sa Barangay Nanay, Ms. Mira. At magandang araw din po sa inyong mga tagapakinig at tagapanood ng inyong programa ngayon. Sige po, Ms. Mira, para po sa kaalaman ng lahat, bakit po mahalaga na malinis yung tubig at kapaligiran para sa kalusugan po ng isang sanggol at sa kanyang buong pamilya? Alam mo, malaki talaga ang kontribusyon ng kapaligiran sa ating kalusugan. Ayon sa World Health Organization, 24% ng mga namamatay sa buong mundo ay may kinalaman sa ating kapaligiran. Maraming iba't ibang environmental risk na pwedeng maging dahilan nito. At isa na nga rito ang pagkakaroon ng kontaminadong inuming tubig at walang maayos na palikuran o toilet. Katunayan, ayon sa mga pag-aaral, umaabot sa 297,000 children na under 5 years old ang namamatay dahil sa diarrhea bawat taon. Dahil na rin sa kawalan ng maayos na palikuran at kontaminadong tubig. At ang diarrhea pa naman, ang isa sa mga sakit na dapat iwasan, lalong-lalo na ng ating mga baby. Ang paulit-ulit na pagtatae kasi ay nagre-resulta sa chronic malnutrition at nakakaapekto sa physical and cognitive development ng mga bata. Yun, napaka-importante talaga ng malinis na tubig. Pero paano ba natin malalaman na kontaminado yung water source sa isang lugar? Ano ba yung mga karaniwang senyales, Ms. Mira? Magandang tanong yan. Kung mapapansin nyo, ang tubig dapat natin, kung makikita nyo ito na hindi malinaw, o may mabahong amoy, o hindi ka nais-nais na lasa o kulay, ito ang mga senyales na kontaminado ang tubig o hindi ligtas inumin ang tubig na ito. May mga pagkakataon din naman na malinaw nga ang tubig, walang amoy, kulay o kakaibang lasa. Pero kapag sinuri na natin sa laboratorio, may makikita tayong mikrobyo o di kaya mga kemikal na makakasama sa ating kalusugan. Nako, so paano po tayo makakasiguro, Ms. Mira, na malinis po yung tubig na iniinom at saka safe yung tubig na yon para sa isang batang laking 1,000? And ano po yung mga paraan para po maging ligtas yung inumin na tubig? So para madaling maalala ng ating mga tagapakinig at manonood ngayon, tandaan ang tinatawag na safe water chain. Ito ang pagsiguro na mananatiling ligtas ang tubig sa pagdaraanan nito. So mula sa source ng tubig hanggang sa ito'y mainom ng ating mga chikiting o ating mga anak. Halimbawa, marami sa atin ngayon na mula sa water refilling station ang inuming tubig na ginagamit, hindi ba? Kung mapapansin niyo, bago pa man nila i-refill ang lalagyan, nililinis muna ito bago lagyan ng inuming tubig. Karaniwan pa nga, may nilalagay silang selyo sa water tap o yung lagusan ng tubig. At oras na dalhin sa bahay ang water jug o ang jerrycan na tinatawag natin, dapat nilalagay natin siya sa maayos na lugar at hindi naaabot ng anumang hayop o mabababad sa tubig o dumi ang lagusan o yung water tap. At kapag humingi na ng tubig ng ating mga anak, kailangang malinis ang baso na paglalagyan ng tubig. Ito yung tinatawag natin na buong safe water chain. At kung sakali naman na kayo ay may duda sa kalidad ng tubig na iniinom nyo, may ilan pa rin namang mga pamamaraan na pwedeng gawin habang tayo'y nasa bahay. At ang pinakasimple at epektibong paraan na kayang-kayang gawin
ay ang pakuluan ng tubig at hintayin kumulo ito ng husto sa loob ng 3 minuto bago tanggalin sa apoy. Meron ding mga produkto na mabibili sa merkado tulad ng chlorine tablets o sodium hypochlorite solutions na inihahalo lamang sa inuming tubig bago ito inumin. Ano yun? Sodium hypochlorite at saka mga chlorine tablets. Chlorine Yes. tablet. Ayun. Para matandaan nila, no? Kung walang ways na magpakulo o matiyak yung source. So, bakit po mahalagang i-push pa rin natin ang exclusive breastfeeding at pagbibigay ng complementary food kapag may sakit naman si baby? Kapag kasi ang ating baby ay nagkasakit, lalo't higit na kailangang ipagpatuloy ang pagpapasuso kay baby. Ito ay para matulungan siya, ang kanyang katawan, na magkaroon ng sapat na nutrisyon at enerhiya na kakailanganin niya sa paglaban sa impeksyon. No? Ang breastfeeding at pagbibigay ng complementary foods para sa mga sanggol na higit 6 months old pataas ay makakatulong din para maiwasan ang pagbaba ng timbang at mas mabilis na bumalik ang kanilang dating sigla. So, Miss Mira, in the event po na nagkasakit po yung baby dahil po sa maruming tubig or kaya sa kapaligiran niya, ano po yung best way para po matulungan na mag-heal yung bata and makapag-recover po siya ng mas mabilis? Meron po bang mga specific recommendations po sa kanyang diet? And how do we feed a sick baby? Oo. So tulad ng nabanggit ko, tatandaan natin na sa panahon na may sakit siya, lalong nasusubok yung immune system. So, importante na hindi pa natin madagdagan pa yung kanyang pagkakasakit. Kaya dapat pinapanatili nating malinis ang kanyang kapaligiran at ligtas ang inuming tubig na binibigay natin. Sinusunod ang tamang hygiene practices, halimbawa ng paghuhugas ng kamay. At syempre, kung si baby ay may sakit, halimbawa nga nagtatae at less than 6 months old, kailangan tuloy-tuloy pa rin at dalasan pa ang pagpapasuso para kay baby. At kung siya naman ay more than 6 months old na, bigyan din natin siya ng sapat na pagkain bukod sa breast milk o gatas ng ina. Kung mapapansin naman natin na parang walang ganang sumuso si baby, sikapin pa rin natin na pasusuhin siya. Maglalabas lamang si nanay ng gatas mula sa kanya at ibigay ito sa bata gamit ang maliit na baso o di kaya ay kutsara. Makakatulong din ito kay nanay kasi para nang sa gayon, tuloy-tuloy ang daloy ng gatas sa kanya at maiiwasan ang pagkakaroon ng problema sa kanyang suso. Kung sakali rin naman na yung mga baby natin na 6 months old and above ay mawalan ng ganang kumain, kailangan pa rin po talaga nating hikayatin silang kumain kahit paunti-unti lang pero madalas. Bigyan natin siya ng mga pagkaing madaling matunaw tulad ng mga lugaw at iwasan din yung mga matataba at maanghang na pagkain. Mas maganda kasi talaga, lalo na kapag nagtatae ang bata, na siya ay kumakain nang sa gayon na papalitan ang mga nawawala sa kanyang katawan ng mga nutrients. At kung may gamot man na dapat ipainom kay baby, ang tandaan po natin, tanging ang gamot na nireseta lamang ng doktor o ng health worker ang dapat nating ibigay. At kung umabot sa pagkakataon na magaling na si baby, nire-recommenda pa rin na dalasan ang pagpapasuso sa sanggol upang mas mabilis niyang mabawi ang dati niyang sigla at pati na ang timbang. Recommendation pa nga sa mga baby na higit 6 na buwan na kaya ng bigyan ng complementary food ay hinihikayat na sila ay pakainin ng higit sa normal na kain niya sa loob ng 2 linggo. Talagang very important na kahit may sakit, tuloy-tuloy pa rin yung pag-inom ng breast milk ng nanay. Ayan. So, thank you, Miss Mira. Huwag ka pong aalis dahil meron pa po tayong ilang mga katanungan maya-maya lamang. Sige po. So, thank you very much, Miss Elmira Bakatan ng UNICEF Philippines. May iba naman tayo mga mamshies.
Since malinis na tubig yung ating pinag-uusapan kanina, let's find out kung ano nga ba yung tamang paraan ng pagpapakulo at pag-iimbak ng tubig para maging safe ito para kay baby at sa buong family. Ang pagpapakulo ay isa sa mga pinakamadaling paraan para puksain ang mikrobyo na maaaring maging present sa ating iniinom na tubig na nagiging sanhi ng pagkakasakit. Pero bago natin ito simulan, let's review our hand washing technique. Paano nga ba ang wastong paghuhugas ng kamay? Best to follow the recommended steps and techniques mula sa mga eksperto ng Department of Health at ng UNICEF. Step 1, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Step 2, sabunin ang mga palad. Step 3, kuskusin ang pagitan ng mga daliri. Step 4, kuskusin ang mga kuko. Step 5, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng daliri sa magkabilang palad. Step 6, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang malinis na towel o bimpo. Easy lang, di ba? Ngayon, simulan na natin ang tamang pagpapakulo ng tubig. Suriin muna ang tubig. Ito ba ay may sediments o latak? Kung meron, salain muna ito gamit ang fine mesh strainer o malinis na telang lampin. Pagkasala ay isalin na ang tubig sa takure o malinis na kaserola at pakuluan ito ng hindi bababa sa 1 minuto. Bakit kailangang 1 minuto o higit pa na pakuluan? Dahil ang anumang bakterya na maaaring magdala ng sakit ay kayang puksain sa 1 minutong pagpapakulo ng tubig. After pakuluan ng tubig, hayaan itong lumamig. Saka ito isalin sa malinis at disinfected na lalagyan. Takpang mabuti. Maaari mo ring banlian ng kumukulong tubig ang containers para makasigurado. Iimbak ang tubig sa isang malinis na lugar na hindi maaabot ng mga daga o iba pang peste sa bahay. Tandaan natin mga mamsis ha, pakuluan ng 1 minuto. Pwedeng more but never less. Keep safe always mga kabarangay! At para sagutin ang ilan pang mga katanungan mula sa ating laking 1,000 nanays and tatays, pati na rin ni Tito, ni Tita, narito pa rin ang ating guest na si Ms. Elmira Bacatan, ang Water Sanitation and Hygiene Specialist ng UNICEF Philippines. Unang tanong, ano po daw ba ang maaaring gawin upang ma-improve natin ang hygiene at sanitation habits ng buong pamilya? So una, dapat siguruhin ang kalinisan ng ating kapaligiran at ng loob ng ating bahay. So tiyakin kung tayo ba ay may malinis na pinagkukunan na drinking water o inuming tubig. May maayos ba tayo na kasilyas o toilet? May lababo ba at sabon na magagamit para makapaghugas ng kamay? At wala bang hayop na labas-pasok sa ating bahay, lalo pa sa lugar ng palaruan ni baby? At syempre, malinis ba ang ating kapaligiran? Wala bang nagkalat na basura, dumi ng tao o maging dumi ng hayop? So yun yung mga una nating kailangan na siguruhin na mayroon tayo sa ating tahanan. At ang pangalawa, dapat ma-establish natin ang hygiene practices at cleaning routines. Sabi nga nila, kailangan simulan ng mga hygiene practices as early as we can sa ating mga anak. At isa sa mga hygiene practice na dapat na lagi nating ginagawa ay ang hand hygiene habits, no, na ginagawa sa mga critical times. Kasama na dyan yung tamang paggamit ng kasilyas, lalo na sa ating mga sanggol o mga bata. Karaniwan gumagamit tayo ng diaper. Pero sa oras na nakitaan natin sila ng kahandaan na gumamit ng kasilyas o maging yung tinatawag natin na
potty trainer or chamber pots o yung arinola sa Tagalog, maari na natin silang tulungan na masanay na gumamit ng mga arinola. Para nang sa gayon, mas maging mabilis para sa kanila ang pag-adopt ng ganitong practice. Madalas, nagsisimula ang potty training kung kaya na niyang umupo at tumayo nang hindi natutumba. Basta ang importante, hindi natin sila pipilitin kung ayaw nilang gawin. Tandaan na ang gusto lang nating maabot sa ganitong murang edad pa ng ating mga anak ay malaman lang niya na meron siyang pwedeng puntahan kapag siya ay natatain na o gusto nang magbawas. O di kaya at least matutong magsabi kay nanay o kay ate, kay kuya kung kailangan na niyang gumamit ng toilet. At syempre tulad nga rin ng nabanggit ko, ma-establish din natin yung routine cleaning sa ating kapaligiran. Pati na rin sa playpen ni baby or yung play area niya, maging ang toys at ang mga librong ginagamit ni baby, kailangan isa rin yon sa mga nililinis natin regularly. At sa lahat ng mga nabanggit ko, ang pinaka-importante actually ay ang pagiging role model ng ating mga magulang sa ating mga anak. Tayo mismo na mga magulang ang dapat na pangunahing sumusunod sa mga tamang hygiene practices. Pero Miss Mira, babalikan ko yung sinabi mo kanina, yung critical times ng paghuhugas ng kamay. Kailan ba yan? Kailan ba yung sinasabi nating critical time? Tsaka, kailan pwedeng gumamit ng alcohol-based na hand rub? Oo, lalo na sa panahon ngayon na napaka-importante ng hand hygiene practices o yung paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig o yung binanggit mo nga na alcohol-based hand rub. Para mas madali nating maalala kung kailan ba yung critical times o yung mga moments o panahon ng paghuhugas ng kamay, ang tandaan natin, kailangan gawin ang pag-hand wash o paghuhugas ng kamay bago hawakan ng anumang pagkain. At pangalawa, mag-hand wash pagkatapos nating makahawak ng mga dirty surfaces o halimbawa dumi ng tao, dumi ng hayop o mga bagay na potentially infectious. So kung iisipin natin, ano ba yung mga moments o pagkakataon na mahahawakan natin ang pagkain? So kapag magluluto tayo, magpapasuso, magpapakain o tayo mismo ay kakain, kailangan mag-hand wash muna bago gawin yon. At yung mga moments naman na maaaring may marumi tayong nahawakan, ito yung tulad ng pagkatapos natin gumamit ng toilet o ng kasilyas or pagkatapos palitan ng lampin o diaper si baby. Maglinis ng mga gamit ni baby or maglinis sa bahay or mahawakan ng basura. Isa na rin sa mga moments na ito ay ang paghawak ng iba pang mga bagay na maaaring may dalang mikrobyo pero hindi natin basta-basta nakikita. So tulad yan ng pera o maging ang mga gamit na face mask na kadalasan natin ginagamit ngayon. So pagkatapos ng mga moments na yon, dapat naghuhugas agad tayo ng kamay gamit ang tubig at sabon. Ang paggamit naman ng alcohol-based hand rub ay isang alternatibo kung walang sabon at tubig na magagamit. Ngunit kung talagang marumi ang ating mga kamay at galing tayo sa palikuran or humawak ng dumi ni baby, mas mainam pa rin ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Yun pa rin po ang ating nire-recommend. Hindi dapat masanay na alcohol. Kailangan laging maghuhugas pa rin talaga ng kamay. Hindi pwedeng alcohol-based hand rub lang. Reminder lang po. Oo, ang alcohol-based hand rub ay alternative kapag wala ka talagang option to wash your hands with soap and water. Pero kung meron naman, mas mainam na soap and water ang ating gamitin. So ako naman may tanong kasi ang madalas na hinahawakan ng mga tao ngayon, cellphone. Mm-hmm. Di ba madumi din yon? So kailangan din ba magpugas after gamitin yon? Ano na lang siguro, ang i-advise ko, be more mindful of what you do after. Kasi talaga namang sa
sa ating usual na ginagawa sa maghapon, marami tayong mga bagay na nahahawakan. So, yung mga pagkakataon na talagang kita natin yung nahawakan natin ay madumit na talaga. So, kita natin visibly dirty yung ating mga kamay. Immediately po, maghugas na tayo. Ngayon, yung nabanggit nyo sa cellphone, kung pwede naman po siguro na tuloy-tuloy lang yung paggamit ng cellphone, siguraduhin lang natin na hindi natin gagamitin ang ating kamay kapag tayo ay kakain na. Halimbawa, nanonood ka sa cellphone mo tapos may kasama kang snacks on the side. So, mas maganda bago mo hawakan yung snacks mo on the side dahil gagamitin mo ang iyong kamay at isusubo mo sa iyong bibig, siguraduhin mong malinis ang iyong kamay before you do that. Yun naman yung ating mga critical points na kailangan bantayan. So, hanggat wala yung pagkakataon na hindi mapupunta ang iyong kamay sa iyong bibig nang hindi na huhugasan pa, okay pa yon. Pero at this time, where you find your hands na talagang marumi, soiled talaga siya, hindi enough ang alcohol-based hand rub sa mga ganong pagkakataon. Dapat talaga ay tubig at sabon ang gamitin sa paghuhugas. Ayun. So, Ana, may isa pang tanong. Ano daw po yung paghahandang pwedeng gawin ng pamilya para may sapat na tubig pagsapit naman ng emergency tulad na ng mga bagyo? Tama ka dyan. Ngayong panahon pa naman, may mga parating na bagyo. So, bahagi dapat ng paghahanda ng pamilya ang pag-iimbak ng tubig na at least sasapat sa 3 araw na konsumo ng buong pamilya. So, ang kwentahan dyan ay at least 10 liters of water per person per day, or di kaya ay 30 liters per person para sa buong 3 araw. Yung dami ng tubig na yon ay sasapat na para sa kanyang inumin at basic hygiene and sanitation practices for the whole 3 days. Hanggat maaari, gagamit dapat tayo ng food grade na water storage containers at piliin din natin yung container na may takip, durable, hindi babasagin, at yung may makipot na opening para mas madali siyang ibuhos kapag kailangan na natin gamitin ng tubig. At siguruhin din na linisan at i-disinfect ang container bago lagyan ng inuming tubig. At Miss Mira, at paano naman mapapanatiling malinis yung mga iniimbak na tubig? Ang recommendation ng ating mga sa mga authorities ay ilagay sa tuyo at malamig na lugar. Hindi dapat nabibilad sa araw ang ating mga inimbak na tubig. At dapat ito ay malayo sa anumang toxic substances tulad ng gasoline or pesticides. At dapat din mas mainam lagyan din ng label kung ang ating water storage ay nilagyan ng drinking water. At isulat na rin doon kung kailan ito inimbak, yung storage date. Bakit ito importante? Kasi dapat pinapalitan ang tubig kada 6 na buwan. O kung bottled water naman ang ginamit na store, tingnan natin ang expiration date at dapat palitan na ito kapag expired na. So yun yung mga ilang tips na maibabahagi ko kung ano yung dapat nating gawin para mapanatiling malinis ang mga inimbak na tubig. Ayan, maraming salamat po sa ating guest ngayong araw na to na si Ms. Elmira Bacatan, ang Water Sanitation and Hygiene Specialist ng UNICEF Philippines. Marami po kaming natutunan tungkol sa tamang pagpapanatili ng kapaligiran na malinis at saka syempre yung proper hygiene at yung pagpapanatiling malinis ng mga iniinom na tubig sa bahay, hindi lamang para kay baby at syempre para sa buong pamilya. Thank you, Ms. Mira. Salamat din, Patricia and Jovi. Thank you, Ms. Mira. Ayan, sa tulong po ng pamahalaan, development partners at ng pribadong sektor, masasaan ba't magiging accessible rin para sa lahat ng batang Pinoy ang malinis na tubig at ligtas na kapaligiran.
magtulong-tulong din po tayo para ipabot natin sa ating mga kabarangay yung helpful tips on how to ensure na safe ang tubig at malinis ang kapaligiran ng ating pamilya. Kaya natin yan. So see you again next week mga kabarangay nanay!